Tita Elena, pakiusap, sunduin niyo na ang anak ninyo dahil wala na akong balak buhayin ang isang babaeng walang silbi. Sinabi iyon ni Carlo sa telepono habang nakatayo sa gitna ng aming kusina. Nakatingin sa akin na tila ba siya ang nanalo sa isang pagtatalo na inaabot na ng ilang buwan. Naka-loudspeaker ang kanyang telepono. Gusto niyang marinig ko ang bawat salita. At marahil higit sa lahat, gusto niyang marinig ng aking ina kung gaano ako kawalang kwenta sa paningin niya. Hindi ako sumigaw. Hindi ko rin ibinato sa kanya ang tasang nakapatong sa gilid ng lababo. Hindi ko na pinaalala sa kanya na 12 taon na ang nakalipas. Pinakasalan niya ako, hindi dahil alam niya ang laman ng aking bank account, kundi dahil sabi niya ay mahal niya ang kakayahan kong maging masaya kahit walang mga mamahaling bagay. Nakatayo lang ako sa gilid ng mesa, nakapatong ang mga kamay sa ibabaw nito, at tiningnan ang lalaking ilang taon pa lang. Ang nakalipas ay dinadalhan ako ng kape sa kama tuwing umaga, ngunit ngayon ay umaasal na tila isang pagkakamali sa accounting ang aking pag-iral. Ako si Sofia Santos, 40 taong gulang na ako, at sa halos kabuuan ng aming pagsasama, talagang naniwala akong naiiba si Carlo sa mga taong humusga sa iba base sa apelyido, sasakyan, at bilang ng zero sa bank account. Nang magkakilala kami, isa siyang 30 taong gulang na sales manager sa isang maliit na tech company sa Ortigas. Nagmamaneho siya ng isang second-hand na Toyota Vios, umuupa sa isang maliit na studio apartment, at masaya na kapag nakakakuha siya ng mesa sa isang sikat na restaurant ng walang reservation. Ako naman ay nagtatrabaho sa isang foundation na tumutulong sa mga kabataan mula sa mga probinsiya na makakuha ng scholarship at unang trabaho. Hindi kalakihan ang sweldo ko, pero mahal ko ang ginagawa ko. Sabi ni Carlo noon, hinahangaan niya ako dahil kaya kong umuwi ng bahay pagkatapos ng maghapong pakikipag-usap sa mga pamilyang may totoong problema. At may lakas pa rin akong tanungin kung kumusta ang araw niya. Wala siyang masyadong alam tungkol sa pamilya ko. Ang alam lang niya ay pumanaw ang aking ama noong nasa kolehiyo pa ako. At ang aking inang si Elena Macaraeg ay nakatira sa Antipolo at nag-aasikaso ng mga pamumuhunan ng pamilya. Ang paglalarawang ito ay totoo, ngunit sadyang hindi tiyak. Hindi ko siya kailanman pinagsinungalingan. Hindi ko sinabing ang nanay ko ay isang retiradong accountant, may-ari ng maliit na sari-sari store, o isang babaeng nabubuhay sa karaniwang pensiyon. Sariling palagay na ni Carlo na dahil dumadating ang aking ina, lulan ng isang lumang Honda CR-V, nagsusuot ng simpleng navy blue na blazer na gawa ng parehong modista sa loob ng maraming taon, at nagdadala ng sarili niyang gawang cassava cake sa isang Tupperware tuwing may salusalo ang pamilya, ay tiyak na namumuhay ito ng isang simpleng buhay. Hindi ito naging issue sa akin. Maging sa aking ina, buong buhay ni Elena Macaraeg, taglay niya ang pambihirang katangian na hindi niya kailangang magpasikat sa mga taong hindi pinahahalagahan ang respeto. Kaya niyang pumasok sa isang mamahaling hotel nang nakasuot ng simpleng damit at kausapin ang presidente ng bangko sa parehong paraan ng pakikipag-usap niya sa isang receptionist. Hindi siya nagsusuot ng mga damit na may malalaking logo ng brand, hindi siya nagpo-post ng mga litrato mula sa mga business events, at hindi siya nagkukuwento tungkol sa mga transaksyon habang nasa hapagkainan. Nakilala siya ni Carlo bilang Tita Elena mula sa Antipolo, at sa loob ng maraming taon, hindi man lang sumagi sa isip niyang magtanong kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga salitang pamumuhunan ng pamilya. Ako naman, sinadya kong mamuhay malayo sa mundong aking pinanggalingan. Matapos mamatay ang aking ama, sinabi ko sa aking ina na hindi ko gusto ang isang nakahandang pupwesto sa isa sa mga kumpanya ng pamilya. Hindi ko gusto ng isang bahay o kondo na binili ng pamilya o isang buhay kung saan ang bawat desisyon ko ay huhusgahan base sa aking apelyido. Hindi ko itinakwil ang mga minana kong shares, ngunit ang malaking bahagi ng pera na para sa akin ay hindi ko man lang ginagalaw. Ang mga dibidendo ay muling ipinupuhunan ng family office. Mayroon akong sariling suweldo, sariling trabaho, at sariling buhay. Ito mismo ang bagay na minahal sa akin ni Carlo noon. Sa piling mo, ang lahat ay normal. Palagi niyang sinasabi, makalipas ang ilang taon, ang pagiging normal ay nagsimulang maging isang hadlang para sa kanya. Ang pagbabago ay hindi nangyari sa loob lamang ng isang araw. Una siyang na-promote, pagkatapos ay lumipat sa isang mas malaking kumpanya. Sa huli, 8 buwan na ang nakararaan.
Naging Vice President of Business Development siya sa Prime Metro Development, isa sa mga mabilis lumagong real estate developer na may mga proyekto sa malalaking lungsod. Kasabay ng posisyon ay dumating ang coaching bigay ng kumpanya, mas mataas na suweldo, mga bagong suit, at mga taong para sa kanila. Ang pag-uusap tungkol sa pera ay kasing natural lang ng pag-uusap tungkol sa panahon. Nagsimulang dumalo si Carlo sa mga dinner kasama ang mga investor, mga golf tournament, at mga eksklusibong business meeting. Noong una, masaya ako sa kanyang tagumpay. Pagkatapos, napansin kong hindi lang ang paligid niya ang nagbago, kundi pati na rin ang lengguwahe niya. Dalas-dalas na siyang nagsasalita tungkol sa antas, imahe, pag-angat sa lipunan, at mga tao mula sa tamang liga. Ang bahay namin sa Santa Rosa sa Laguna, na masaya naming pinili ng magkasama ilang taon na ang nakalipas, ay biglang naging masyadong ordinaryo para sa kanya. Ang sasakyan ko ay hindi na raw kagalang-galang. Ang mga damit ko ay hindi raw magandang tingnan sa harap ng mga kliyente niya. Ngunit ang pinaka nakakainis sa kanya ay ang aking trabaho. Sofia, balak mo ba talagang habang buhay na lang tulungan ang mga bata na magsulat ng application para sa scholarship? Tanong niya isang gabi habang nag-aayos siya para sa isang formal na pagtitipon. Ganito na nga ang trabaho ko. Sumusuweldo ka ng 35,000 pesos at sumusuweldo ako ng halos 6 na beses na mas malaki dyan, binabati kita. Huwag kang magbiro. Ang ibig kong sabihin, puwede kang gumawa ng mas malaking bagay. Mas malaki para kanino? Para sa atin. Para sa pangalan natin. Hindi kailangan ng pangalan natin ng developmental project. Umiling siya noon na tila ba isa akong batang ayaw intindihin ang mga pinakasimpleng bagay. Kinalaunan, nagsimula na siyang ikumpara ako sa mga asawa ng kanyang mga katrabaho. Yung isa ay nagpapatakbo ng sariling klinika, yung isa ay anak ng may-ari ng mga hotel, yung pangatlo ay may sikat na clothing brand. At ikaw, ayaw mo man lang sumama sa akin sa isang banquet? Sabi niya, may meeting ako sa araw na iyon, kasama ang mga pamilya ng mga eskolar. Iyan nga ang sinasabi ko, palagi mo na lang inaasikaso ang buhay ng ibang tao. Sa halip na buuin ang sarili mong buhay. Hindi ko na sinagot na matagal nang buo ang buhay ko at ang kanyang definisyon ng tagumpay ay isa lamang sa maraming posibleng kahulugan. Naniwala pa rin ako na panandalian lang ito, na nalunod lang siya sa mundong bigla niyang napasok. Natapos ang paniniwalang ito noong Biyernes. Nang makita ko sa ibabaw ng kanyang mesa ang isang resibo ng bank transfer na nagkakahalagang 500,000 pesos para sa Makati Summit Club. Hindi nakatago ang dokumento, nakapatong lang ito sa pagitan ng mga papeles na may kinalaman sa aming housing loan, kaya nakita ko ito nang hindi sinasadya. Nakalagay sa titulo ang salitang Premium Membership Package. Habang naghahapunan, tinanong ko kung ano ang Makati Summit Club. Isang business club. Sagot niya nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang telepono. Para sa kalahating milyong pisong taunang membership na binayaran mo mula sa ating joint account. Doon na siya tumingin sa akin. Dahil isa itong investment sa mga koneksyon. Mula sa ating ipon nang hindi man lang nakikipag-usap sa akin. Sofia, dahil sa mga koneksyon ko kaya natin nababayaran ang bahay na ito. Binabayaran natin ang bahay na ito ng magkasama. Ngumiti siya sa isang paraan na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Gusto mo ba talagang ikumpara ang 35,000 pesos mo sa ibinibigay ko sa bahay na ito? Kinabukasan, tiningnan ko ang kasaysayan ng aming joint savings. Nakakita pa ako ng ibang gastusin. Higit sa 200,000 pesos para sa isang networking trip sa Singapore. Halos 150,000 pesos para sa isang personal branding program. At ilang maliliit na bayarin para sa mga pribadong business event. Sa loob ng ilang buwan, gumamit si Carlo ng higit sa 1 milyong piso mula sa aming pinagsamang pondo nang hindi man lang humihingi ng pahintulot ko. Nang sabihin kong gusto kong walang lalabas na malaking halaga mula sa account nang hindi namin pareho alam hanggang sa makausap namin ang aming financial advisor, ibinagsak niya ang telepono sa mesa. Wala ka talagang naiintindihan. Ipaliwanag mo sa akin. Binubuo ko ang ating kinabukasan nang hindi ka tinatanong. Dahil nag-iisip ka na parang isang empleyado. At ikaw naman ay nag-iisip na parang isang taong naniniwalang ang pera ng mag-asawa ay pag-aari mo lang. Doon niya unang sinabi na pabigat ako sa kanya.
2 araw pagkatapos, nang umuwi ako mula sa trabaho, nakita ko ang aking maleta at 2 walang lamang bag sa tabi ng hagdan. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko. Kailangan natin ng espasyo. Saan? Sa pagsasamang ito. Gusto kong tumira ka muna sa nanay mo pansamantala. Tinitigan ko siya ng ilang segundo. Bahay ko rin ito. Sa papel lang, hindi sa totoo. Pareho tayong may-ari. Pareho nating binabayaran ang loan. Sofia, huwag mo nang gawing komplikado. Gusto mo ba ng hiwalayan? Nag-atubili siya ng bahagya. Tingin ko iyon ang pinakamabuti. Ang 12 taon ng aming buhay ay nagkasya sa isang kalmadong pangungusap. Umupo ako sa mesa at sinabi kong dahil nakapagdesisyon na siya, aayusin muna namin ang pananalapi, ang bahay, at ang mga pinagsamang obligasyon, at saka lang tayo mag-uusap tungkol sa pag-alis. Mas nagpagalit iyon sa kanya kaysa sa mga luha o sigaw. Biglang naging interesado ka sa pera? Palagi akong interesado sa pera nating dalawa. Kung wala ang sweldo ko, hindi mo mapapanatili ang bahay na ito kahit 3 buwan. Hindi niyan mababago ang mga karapatan ko. Mababago iyan. At pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang telepono. Hindi alam ni Carlo na ang pinakamaling desisyon na magagawa niya ng oras na iyon ay ang tawagan ng aking ina. Diniyal niya ang numero at ini-on ang loudspeaker. Sumagot ang aking ina. Pagkatapos ng 2 ring, "Magandang gabi, Carlo." Kalmadong bati niya. "Tita Elena, pakiusap, sunduin niyo na ang anak ninyo. Dahil wala na akong balak buhayin ng isang babaeng walang silbi." Natahimik ng bahagya ang kabilang linya. Nakikinig ako. Maghihiwalay na kami. Ayaw umalis ni Sofia. Baka sakaling mapakiusapan niyo siya. Nakatayo ba si Sofia sa tabi mo? Oo. Ibigay mo sa kanya ang telepono. Hindi na kailangan. Gusto ko lang ipaalam na wala na akong balak patuloy na pondohan ang buhay niya. Bumuntong hininga ang aking ina. Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Carlo, bago ka pa may sabihing iba, iminumungkahi kong pag-isipan mo kung may alam ka ba talaga tungkol sa pananalapi ng aking anak. Bahagyang tumawa si Carlo. Sa buong paggalang, alam na alam ko kung magkano ang kinikita ni Sofia. Hindi ko tinatanong ang suweldo niya. Nawala ang ngiti niya. Ano ang ibig ninyong sabihin? Ilang taon akong pinakiusapan ni Sofia na huwag makialam sa buhay mag-asawa niya at huwag pag-usapan ang mga usapin ng pamilya na siya mismo ay ayaw ipaalam. Nirespeto ko iyon. Pero dahil tumawag ka sa akin at sinabing ikaw ang bumubuhay sa anak ko, maaari kong itama ang isang bagay. Sa loob ng 12 taon, nabuhay siya sa antas na siya mismo ang pumili, hindi sa antas ng kung ano lang ang kaya niya. Napatingin si Carlos sa telepono. Hindi ko maintindihan. Hindi ko na ito problema, ma. Sumingit ako. Wala akong sasabihin na walang pahintulot mo, Sofia. Isa lang. Carlo, bago mo siya tawaging isang babaeng nabubuhay sa pera ng asawa, dapat mong suriin kung sino ang nagmana ng mga shares ng ama niya. Lumingon si Carlo sa direksyon, hindi siya sinagot ng aking ina. Gusto mo bang pumunta ako dyan? Hindi, ligtas ako dito. Sige, tumawag ka sa akin kapag mag-isa ka na. Ibinaba niya ang telepono. Sa loob ng ilang segundo, tanging ang mahinang ugong ng refrigerator ang naririnig namin. Anong shares? Inulit ni Carlo. Ngayon interesado ka na sa pera ko. Kung mag-asawa tayo, may karapatan akong malaman. Sa loob ng 12 taon, ayaw mong malaman. Sofia, saan ka may shares? Sa mga ari-ariang minana ko bago pa tayo ikasal. Wala akong ganang magpaliwanag pa sa kanya. Pumunta ako sa aking home office. Isinara ang pinto at idiniyal ang numerong halos hindi ko ginamit sa loob ng maraming taon. Makaraeg Family Office. Nakikinig po ako. Narinig ko ang pamilyar na boses ng isang lalaki. Magandang gabi, Sir Ramon. Si Sofia Santos ito. Biglang nagbago ang tono ng boses sa kabilang linya. Ma'am Sofia, ang tagal niyo na pong hindi tumatawag. Kailangan ko ng buong listahan ng aking personal na ari-arian, shares, dividends, at mga dokumento ng mana. Lahat ng kakailanganin ng isang abogado para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Kukontakin ba namin si Attorney Rowena Reyes? Oo. At ang kumakatawan sa inyong shares sa Makaraeg Holdings? Nag-atubili ako.
Ilang taon na akong hindi aktibong nakikibahagi sa mga desisyon ng holding. Sa ngayon, walang babaguhin. Opo, ihahanda po namin ang lahat. Pagbalik ko sa kusina, hindi na nakaupo si Carlo sa mesa. Nakatayo siya sa tabi ng kitchen island, hawak ang kanyang telepono. Ang hitsura niya ay tila nakakita ng isang bagay na hindi niya maitugma sa sarili niyang bersyon ng aking buhay. Sa screen ng kanyang telepono ay nakabukas ang isang sikat na business portal. Namukhaan ko ang litrato ng aking ina. Hindi ang inang kilala ni Carlo na nakaupo sa aming mesa na may dalang cassava cake. Sa litrato, nakasuot siya ng madilim na suit at nakatayo sa tabi ng presidente ng isang malaking bangko habang pinipirmahan ang isa sa mga pinakamalaking investment deal noong nakaraang taon. Tumingala si Carlo. Ang nanay mo ay si Elena Macaraeg ng Macaraeg Holdings? Hindi ako sumagot. Iyong Elena Macaraeg? Nanatili akong tahimik. Nagsimula siyang mabilis na mag-scroll sa screen. Logistics centers, mga hotel, mga office building. Sinubukan ng Prime Metro na makapasok sa proyekto ng Macaraeg sa Laguna. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin? Hindi ka naman kailanman nagtanong. Hindi iyan sagot. Sagot iyan. Eksakto sa sandaling iyon. Tumunog ang telepono niya. Sa screen ay lumabas ang numero ng CEO ng Prime Metro Development. Agad na sinagot ni Carlo. Yes, boss. Nakikinig siya ng tahimik. At pinagmasdan ko kung paano nawala ang kulay sa mukha niya sa bawat segundong lumilipas. Hindi ko alam. Sinabi niya sa wakas. Siyempre, pupunta ako bukas ng umaga. Opo, naiintindihan ko. Ibinaba niya ang tawag at saglit na hindi nakatingin sa akin. Anong nangyari? Tanong ko. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya. Bukas mayroon kaming pinakamahalagang investment meeting mula nang maitatag ang Prime Metro at magdedesisyon ang investor kung isasama kami sa isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Naramdaman ko na kung saan ito patungo, kung sino ang investor. Lumunok si Carlo, ang Macaraeg Holdings. Sa unang pagkakataon mula ng ilang buwan, hindi siya mukhang isang taong kumpidensyal sa kanyang posisyon. Mukha siyang isang taong kakaintindi pa lang na sa loob ng 12 taon, sinukat niya ang halaga ng sarili niyang asawa gamit ang pinakamaling pamantayan at ngayon ay hindi sinasadyang na insulto niya ang nag-iisang tao kung saan kinabukasan. Susubukan patunayan ng kumpanya niya ang kanilang kredibilidad. Ngunit wala akong naramdamang kasiyahan. Nakaramdam ako ng mas malamig na emosyon. Hindi pa rin alam ni Carlo ang pinakamahalagang bagay. Hindi ang aking ina ang taong nagpapasya para sa proyekto ng Prime Metro. Ang boto ay nasa lupon ng mga namumuhunan at isa sa mga upuan sa mesang iyon ay formal na nakalaan sa akin sa loob ng maraming taon. Hindi ko pa ito nagamit kailanman hanggang ngayon. Kung kagabi lang ay inutusan ni Carlo ang ina ko na kunin mula sa bahay niya ang kanyang walang silbing anak. Kinabukasan ng umaga ay nakatayo siya sa labas ng pinto ng kwarto na may 2 tasa ng kape at nagsasalita ng napakahina, tila ba natatakot na ang malakas na boses ay sisira sa natitirang pag-asa para mailigtas ang aming pagsasama. Halos hindi ako nakatulog. Mukhang siya rin. Ang mga bag ko, na ilang oras lang ang nakalipas ay demonstratibo niyang inilagay sa tabi ng hagdan, ay nawala na. Nakita ko itong ibinalik sa loob ng closet. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Kagabi pwede rin naman. Pinili mong tawagan ng nanay ko. Alam ko, naging masama ang ugali ko. Tinawag mo akong walang silbi. Nagalit lang ako. Sinabi mong binubuhay mo ako. Sofia, ayokong himayin ang bawat salita ngayon. Gusto kong humingi ng tawad. Tumingin ako sa kanya at hindi ko na maihiwalay ang kanyang paghingi ng tawad sa impormasyong natuklasan niya ilang oras lang ang nakalipas. Kung ang nanay ko ay nanatili pa ring si Tita Elena mula sa Antipolo para sa iyo, nakatayo ka pa rin kaya dito na may dalang kape. Nanigas ang mukha niya. Hindi makatarungan iyan. Lumampas ako sa limitasyon kagabi bago ko pa nalaman ang kahit ano tungkol sa pamilya mo, pero gusto mo na ng hiwalayan bago pa iyon. Sinabi kong baka iyon ang pinakamabuti. Iba-iba ang nasasabi ng mga tao kapag nadadala ng emosyon. Inilabas mo ang mga maleta ko dahil hindi na tayo marunong mag-usap ng maayos
At bigla, marunong na tayo, ibinaba ni Carlo ang mga tasa. Gusto mo ba talagang itapon ang lahat pagkatapos ng 12 taon dahil lang sa isang pag-aaway? Doon ko unang naramdaman, hindi ang lungkot, kundi ang kalinawan. Carlo, ikaw ang tumapos sa pagsasama natin kagabi. Ayoko lang magpanggap na nagbago ang isip mo sa mismong sandaling nakita mo ang pangalan ng Macaraeg Holdings. Nagsimula siyang magpalakad-lakad sa kwarto. Tinanong niya kung bakit hindi ko kailanman sinabi sa kanya kung gaano karami ang shares ko, gaano kalaki ang yaman ng aking pamilya, kung kontrolado ba talaga ng aking ina ang holding, at kung ako ba ay gumagawa ng mga desisyon sa pamumuhunan. Hindi ko sinagot ang mga tanong tungkol sa halaga. Sinabi ko lang ang totoo. Minana ko ang mga shares sa aking ama bago tayo ikasal. Bahagi ito ng aking personal na ari-arian. Karamihan sa mga kita ay muling ipinuhunan. At tinustusan ko ang pang-araw-araw kong buhay gamit ang sarili kong trabaho. Ibig sabihin, sa loob ng 12 taon, pwede ka sanang mamuhay ng ibang-iba. Tanong niya. At hindi mo man lang sinabi sa akin, alam mong may mga investment ang pamilya ko. Hindi ka lang interesado hanggang sa nalaman mong sapat ang laki nito para mabilib ka. Sandali siyang natahimik at pagkatapos ay may sinabi siyang tuluyang kumumbinsi sa akin na hindi ako dapat gumawa ng anumang desisyon ng umagang iyon na dala ng emosyon. Sofia, kailangan mo akong tulungan sa meeting mamaya. Hindi niya sinabing sa atin. Sinabi niyang sa meeting mamaya. Ilang buwan nang nakikipagkompetensiya ang Prime Metro Development upang makapasok sa isang malaking logistics at office project na ginagawa ng isa sa mga kumpanya ng Macaraeg Holdings. Si Carlo ang responsable sa business development at isa siya sa mga taong naghahanda ng alok. Ngayon, natatakot siya na ang impormasyon tungkol sa aming hidwaan ay makakasama sa kanyang kumpanya. Wala akong balak siraan ang Prime Metro, sagot ko. Kung gayon, sabihin mo sa nanay mo na nag-away tayo kagabi at wala itong kinalaman sa negosyo. Hindi ko kailangang sabihin iyan kay mama, kung gayon kanino. Sa lupon ng mga namumuhunan. Natigilan si Carlo. Nasa board ka? Mayroon akong upuang nakalaan dahil sa aking shares. Ilang taon na itong ginagamit ng aking kinatawan. At ngayon pupunta ka sa meeting? Oo. Sofia, hindi po pwede. Bakit? Dahil conflict of interest iyon. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ako pupunta. Ipapahayag ko ang conflict of interest at aalisin ko ang sarili ko sa paggawa ng desisyon para sa Prime Metro. Normal na proseso iyon. Tiningnan ako ni Carlo na tila nagsasalita ako ng ibang lengguwahe. Hindi mo kailangang alisin ang sarili mo. Puwede mong sabihin na kilala mo ako at magaling ako sa ginagawa ko. Iyan ang eksaktong hindi ko gagawin. Asawa mo ako. Kagabi, inutusan mo ang nanay ko na sunduin ako. Huwag mong gamitin ang pagiging mag-asawa natin bilang argumento kapag nakakatulong lang ito sa karera mo. Pumunta ako sa BGC kasama si Attorney Rowena Reyes. Hindi sinubukan ng aking ina na impluwensiyahan ang aking desisyon. Sinabi niya lang, huwag mong parusahan ang kumpanya dahil kay Carlo. At huwag mong protektahan si Carlo kapalit ng kapakanan ng kumpanya. Gawin mo kung ano ang gagawin ng isang responsableng miyembro ng board. Eksakto iyon ang ginawa ko. Bago magsimula ang presentasyon ng Prime Metro, ipinahayag ko na ang Vice President of Business Development ng kumpanya ay asawa ko, na kami ay nasa kalagitnaan ng isang matinding problema sa pagsasama. At dahil dito, hindi ako makikibahagi sa pagsusuri o pagboto tungkol sa kanilang alok. Nanatili lang ako para sa formal na bahagi dahil gusto ni Rowena na may malinaw na record ng aking desisyon sa katitikan ng pulong. Pumasok si Carlo sa conference room ilang minuto ang lumipas, kasama ang CEO ng Prime Metro at 3 miyembro ng team. Nang makita niya ako sa mahabang mesa katabi ng aking ina at ng chairman ng investment committee, natigilan siya ng isang saglit. Hindi ako ngumiti. Ayoko siyang ipahiya. Nang ipaalam ng chairman na dahil sa relasyon sa pamilya, aalisin ko ang aking sarili sa buong proseso ng pagsusuri. Tiningnan ng CEO ng Prime Metro si Carlo. Nang napakatalim kaya kahit mula sa kabilang dulo ng kwarto, napansin ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Naipaalam ba sa kumpanya ang relasyong ito noon? Tanong ng chairman. Sumagot ang CEO. Hindi. Kagabi lang namin nalaman.
Pagkatapos ay lumingon siya kay Carlo. Naiintindihan ko na hindi niyo rin alam ang posisyon ng inyong asawa sa estruktura ng pagmamay-ari ng investor. Nag-atubili si Carlo. Alam ko na may mga investment ang pamilya ni Sofia, pero hindi ko alam ang lawak nito. Totoo iyon. Kahit na masama ang dating para sa kanya. Umalis ako sa kwarto, bago ang mismong presentasyon. Hindi ko nakita ang kanilang alok. Hindi ko ito kinomentuhan. At hindi ako bumoto. Sa sumunod na 3 oras, nakaupo ako kasama si Rowena sa ibang opisina at tiningnan ang aking mga dokumento sa ari-arian. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakita ko ang buong listahan ng mga ari-ariang minana ko sa aking ama. Ang dami ng shares sa holding, shares sa 2 subsidiary, investment portfolio, at pondo mula sa mga muling ipinuhunang dibidendo. Ang mga numero ay hindi nagbigay sa akin ng impresyon na inaasahan ng iba. Malalaki ito, pero para sa akin, mas isa itong responsibilidad kaysa simbolo ng estado. Isinara ni Rowena ang dokumento at sinabing, ang pinakamahalaga ay ang kalakhan ng mga ari-ariang ito ay mula sa manang nakuha bago ang kasal. Gayunpaman, kailangan nating maingat na suriin ang lahat ng mga sumunod na cash flow upang maihiwalay ang personal na ari-arian sa pinagsamang yaman ng mag-asawa. Wala tayong pinapalagay, idodokumento natin. Maaaring subukan ni Carlo na igiit na itinago mo sa kanya ang iyong yaman. Marami siyang pwedeng igiit. Ang mismong katotohanang hindi niya alam ang halaga ng iyong minanang shares ay hindi automatikong nangangahulugang nagkakaroon siya ng karapatan dito. Subalit ang pinagsamang bahay, pinagsamang ipon, at mga ginastos mula sa joint accounts ng mag-asawa ay kailangan nating suriing mabuti. Doon ko naalala ang mahigit 1 milyong pisong ginastos ni Carlo para sa mga business club, trip, at personal na imahe. Hiniling ko kay Rowena na magsimula kami doon. Tumawag si Carlo ng 6 na beses pagkatapos ng meeting. Nag-text lang ako pabalik noong pauwi na ako patungong Laguna. Tungkol sa Prime Metro, inalis ko ang sarili ko sa pagsusuri at pagboto. Hindi ako tutulong. At hindi rin ako makakasira sa inyong alok. Dumating ang sagot makalipas ang 1 minuto. Galit na galit si boss. Tingin niya dapat alam ko kung sino ka. Nag-reply ako. Problema iyan sa pagitan mo at ng employer mo. Ilang sandali lang ay tumawag siya. Sa pagkakataong ito ay sinagot ko. Sofia, pakinggan mo ako. Tingin nila ngayon itinago ko ang koneksyon ko sa investor. Dahil hindi mo alam. Eksakto at mas masama pa ang dating nito. Paano ko hindi malalaman na ang sarili kong asawa ay isa sa mga pangunahing shareholder ng isa sa mga pinakamalalaking investment holding sa bansa? Ang tanong na iyan ay dapat mong itanong sa sarili mo. Kailangan ko ng isang maikling pahayag mula sa iyo. Anong pahayag? Na hindi mo ako ina-update sa mga detalye ng yaman ng pamilya at hindi ko kailanman ginamit ang relasyong ito para sa aking karera. Maaari kong kumpirmahin ang ikalawang bahagi. Kung totoo. Totoo iyon. Ipadala mo ang draft kay Rowena. Hindi ako pipirma ng kahit ano nang hindi niya nababasa. Naiinis na bumuntong hininga si Carlo. Talaga bang lahat ngayon ay dadaan na sa mga abogado? Hanggat pinag-uusapan natin ang paghihiwalay at pera. Oo. Kinagabihan. Nagpadala siya ng 2 pahinang dokumento. Ang unang talata ay eksakto sa sinabi niya. Kailangan kong kumpirmahin na hindi ko kailanman ibinigay sa kanya ang mga detalyadong impormasyon tungkol sa tungkulin ko sa Macaraeg Holdings. Ang pangalawa ay mas problematiko. Ayon dito, kailangan ko ring ipahayag na wala akong anumang reklamo sa patuloy na paglahok ni Carlos Santos sa negosasyon tungkol sa proyekto at kinikilala ko ang kanyang mga nakaraang aktibidad na ginawa ng may malinis na intensiyon at walang conflict of interest. Hindi niyo ito pipirmahan, sabi ni Rowena. Hindi niyo pwedeng husgahan ang mga aktibidad niya sa Prime Metro Development dahil hindi niyo alam ang buong dokumentasyon. Tanging ang mga katotohanan tungkol sa inyong sarili lamang ang maaari niyong kumpirmahin. Nagpadala kami pabalik ng mas maikling bersyon. Sa loob ng maraming taon, hindi ko ipinaalam kay Carlo ang eksaktong halaga ng aking minanang yaman. At sa abot ng aking kaalaman, bago ang nakaraang gabi,
Hindi niya alam ang aking formal na koneksyon sa investment process sa Macaraeg Holdings. Wala nang iba. Galit na galit si Carlo. Nag-text siya. Natulungan mo sana ako gamit ang isang pirma. Sumagot ako. Ang isang pirma ay maaaring may mas malalim na ibig sabihin kaysa sa isang pangungusap. Kinabukasan, pumunta si Rowena sa aming bahay, dala ang isang folder patungkol sa aming pinagsamang yaman. Nasa opisina si Carlo. Tiningnan namin ang history ng mga account, ang housing loan at mga dokumento ng bahay. 7 taon na ang nakalipas ng bilhin ng bahay. Ang down payment ay nagmula sa bahagi ng aming pinagsamang ipon at bahagya mula sa regalong pera na ibinigay sa akin ng personal ng aking ina na malinaw na nakasulat sa dokumento. Hindi kailanman binigyang pansin ni Carlo ang detalyeng ito. Ang pakialam niya lang noon ay kung makakabili ba kami ng mas malaking bahay. Ngunit ngayon, sa mga dokumento ng bangko, may nakita kami na hindi ko maalala. 3 linggo na ang nakalipas. Gumawa ang bangko ng pagsusuri para sa posibilidad na itaas ang housing loan ng 10 milyong piso. Hindi natapos ang aplikasyon dahil ang bahay ay pag-aari naming dalawa at kailangan ng bangko ang presensiya ko at ang aking pag-apruba para sa karagdagang collateral. Kayo ba ang nag-apply nito? Tanong ni Rowena. Hindi. Tumawag ako sa bangko gamit ang numerong nakarehistro sa aming kontrata. Matapos ang verification, kinumpirma ng consultant na nagsimula si Carlo ng pag-uusap tungkol sa refinancing. Ngunit huminto ang proseso sa panimulang yugto. Dahil isa ako sa mga may-ari ng bahay at bahagi ng kasalukuyang loan agreement, nakakuha ako ng kopya ng mga dokumento tungkol sa planong pagbabago ng collateral. Sa form, ang inilagay na dahilan para sa karagdagang pondo ay sariling puhunan para sa capital investment at konsolidasyon ng mga personal na utang. Anong utang? Tanong ko. Hindi pwedeng ibigay sa akin ng bangko ang impormasyon tungkol sa mga personal na loan ni Carlo nang walang basehan. Sinabi ni Rowena na hindi namin susubukang kumuha ng impormasyon sa maling paraan, ngunit may isang attachment na kasama sa dokumentasyon ng aming joint mortgage. Ito ay isang paglalarawan ng pinagmumulan ng planong pagbabayad. Nag-attach si Carlo ng sulat mula sa Prime Metro Development na nagpapatunay sa kanyang suweldo at ang conditional bonus program kung maipapanalo ng Prime Metro ang proyekto ng Macaraeg Holdings at maabot ang mga tiyak na yugto, maaring makatanggap si Carlo ng napakalaking success bonus at pagkakataong makakuha ng shares sa isang espesyal na kumpanya para sa proyekto. Pero para makasali, kailangan niya ng sariling puhunan. Inusog ni Rowena ang dokumento palapit sa akin. Mukhang gusto niyang gamitin ang karagdagang loan gamit ang inyong bahay bilang pondo para makuha ang bahagi ng puhunang iyon. Hindi niya matatapos ang proseso nang wala ang inyong pirma. Kaya pala gusto niya akong umalis. Hindi sumagot si Rowena. Wala pa kaming ebidensiya para patunayan ang koneksyon na iyon. Ilang minuto ang lumipas. Nakatanggap ako ng email mula sa law firm na kumakatawan kay Carlo. Ang subject ay proposisyon para sa mapayapang pag-aayos ng mga usaping mag-asawa at ari-arian. Sabay naming binuksan ang dokumento. Iminungkahi ni Carlo na pagkatapos ng hiwalayan, sa kanya mapupunta ang bahay at aakuin niya ang loan. At babayaran niya ako ng halagang tumutugma, ayon sa kanyang kalkulasyon, sa aking aktwal na inambag. Napakababa ng halaga dahil halos tuluyan nitong binaliwala ang pagtaas ng halaga ng lupa at ang katotohanan ng aming joint ownership. Sa sumunod na punto, kailangan kong kumpirmahin na ang mga gastusin para sa Makati Summit Club, mga business trip at branding program ay ginastos ng may kaalaman ng asawa para sa paglago ng karerang nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng ikabubuhay ng pamilya. Hindi ako kailanman pumayag dito. Nag-scroll pa pababa si Rowena. Sa huling pahina, may isa pang komento na malamang ay naiwan ng hindi sinasadya mula sa draft version. Pagkatapos mailipat ang hatian ni Sofia sa ari-arian, posibleng muling simulan ang proseso ng loan nang hindi na kailangan ang kanyang pirma. Apurahan, bago isara ang proseso ng Prime Metro at Macaraeg. Sandali akong walang nasabi. Pagkatapos ay pinakiusapan ko si Rowena na tingnan ang petsa kung kailan ginawa ang file. 11 araw bago nito,
11 araw bago ilagay ni Carlo ang mga maleta ko sa tabi ng hagdan. 11 araw bago ang pagtawag niya sa nanay ko. 3 araw bago niya unang sabihin sa akin na pabigat ako sa kanya. Tumingin ako sa screen at tuluyan ko nang naintindihan na ang pagkawasak ng aming pagsasama ay hindi nagsimula noong gabing iyon sa kusina. Matagal nang naghahanda si Carlo ng isang pinansiyal na pag-exit. Gusto niyang makuha ang bahay, alisin ito mula sa aking pirma, itaas ang loan, at pumasok gamit ang sariling kapital sa isang proyektong magdadala sa karera niya sa rurok na kanyang pinapangarap. At nang matuklasan niyang ang walang silbing asawa na gusto niyang itapon ay siya palang nakaupo sa kabilang dulo ng mesa ng pinakamalaking transaksiyon ng buhay niya, bigla siyang umayaw sa hiwalayan. Isinara ni Rowena ang laptop. Sofia, bago tayo sumagot sa proposisyong ito, may kailangan pa tayong suriin. Ano? Naglabas siya ng bank statement ng aming joint account mula sa folder. Bukod sa mga gastos sa club at mga trip, may isang bank transfer doon na hindi ko napansin noon dahil inilarawan lamang itong karaniwan. Personal transfer. 2 milyong piso na ipinadala 2 buwan na ang nakalipas sa personal na account ni Carlo. Subukan niyo pong alalahanin, sabi ni Rowena. Pumayag po ba kayo kailanman sa transfer na ito? Umiling ako. Hindi. Kung gayon, kailangan nating alamin kung saan napunta ang perang ito. Tiningnan ko ang petsa ng transfer. Ginawa ito eksaktong 1 araw matapos unang umuwi si Carlo mula sa dinner ng Makati Summit Club at sinabi sa akin na nakilala niya ang mga taong magpapabago ng buong buhay namin. Noon, inisip kong isa na naman iyon sa mga pagmamayabang niya. Ngayon, sa unang pagkakataon, napag-isipan ko kung magkano ba talaga ang ipinagbayad niya para makapasok sa mundong desperado siyang mapasukan at ano pa ang isinangla niya bago niya naisip na ako na ang susunod. Hindi basta-bastang mawawala ang 2 milyong piso. Sa loob ng 2 araw, tumanggi si Carlo na ipaliwanag ang transfer. Iginigiit na ang pera ay nasa kanyang personal account at pansamantalang inilipat dahil sa mga kadahilanang pang-investment. Sumagot si Attorney Rowena Reyes sa pamamagitan ng isang maikling liham. Ang pondo ay nagmula sa joint account, kaya naman sa gaganaping hatian ng ari-arian, kakailanganing patunayan kung saan ito ginamit. Hindi kami humingi ng access sa kanyang bangko. Hindi kami sumubok na kumuha ng impormasyon sa pamamagitan ng back channel. Sapat na ang maghintay. Gusto ni Carlo na pirmahan ko ang proposisyon niya sa hatian ng bahay. At kung walang paliwanag sa nawawalang pera, wala man lang balak si Rowena na simula ng usapan. Sa 3 araw, nagpadala ang law firm ni Carlo ng isang set ng mga dokumento. Kasama doon ang kumpirmasyon na halos buong halagang ipinadala niya sa kanyang personal account ay ginamit bilang reservation fee at paunang bayad sa isang proyektong tinatawag na Tala Investment Partners. Ang kumpanya ay konektado sa mga taong nakilala ni Carlo sa Makati Summit Club. Sa mga dokumento, mukhang elegante ang investment. Isang closed capital club para sa mga manager at negosyante. May pagkakataong makapasok sa mga espesyal na kumpanyang nagpapatakbo ng mga real estate project at access sa mga transaksiyong hindi bukas sa mga ordinaryong investor. Ang problema ay lumitaw lamang sa schedule ng pagbabayad. Ang 2 milyon ay para lamang sa unang yugto. Ang susunod ay mangangailangan pa ng 3.5 milyon. Ang huli ay maaaring umabot pa ng mas malaking halaga kung gusto ni Carlo na panatilihin ang buong karapatan niya sa proyekto. Ibinaba ni Rowena ang table sa harap ko at sinabing, ngayon alam na natin kung bakit niya sinubukang itaas ang loan ng 10 milyon. Ibig sabihin ang bahay ang magpopondo sa pagpasok niya sa fund na ito kahit man lang sa bahagi nito. Sa bank form, siya mismo ang nagturo na capital investment ang dahilan ng pagloan. Sofia, pakitingnan ang mga petsa. Ang unang transfer sa Tala Investment ay ginawa niya 2 buwan na ang nakalipas. Ang aplikasyon para sa mas mataas loan ay sinimulan niya 3 linggo na ang nakalipas. Ang draft para sa hatian ng inyong ari-arian ay ginawa 11 araw bago ang inyong pag-aaway. Hindi ito isang mabilisang desisyon lang. Isa itong serye ng mga hakbang. Ngunit ang pinaka nakakagulat sa akin ay isa pang bagay. Sa mga materyales ng Tala Investment, may isang listahan ng mga inaasahang proyekto kung saan maaaring makasali ang mga miyembro ng club. Isa doon ay inilarawan ng acronym na MLH, Logistics,
Commercial Real Estate, malapit sa Metro Manila. Ang halaga ng proyekto ay umaabot sa bilyon-bilyon. Hindi ko na kailangan ng pangalan sa cover. Alam ko na kung ano ang ibig sabihin ng acronym na iyon. Makaraeg, Logistics Hub. Ang parehong proyekto na pinag-aagawan ng Prime Metro Development. Hindi lang gusto ni Carlo makakuha ng bonus para maipanalo ang kontrata para sa kumpanya niya. Sinubukan niya rin na pumasok ng personal sa isang investment structure na maaaring kumita sa pagtatagumpay ng iisang transaksyong iyon. Hindi agad ako pinayagan ni Rowena na tumalon sa pinakamasamang konklusyon. Kailangan nating ihiwalay ang mga siguradong bagay sa mga hinala. Hindi natin alam kung talagang makakakuha ng bahagi ang Tala Investment sa partikular na proyektong ito. Hindi natin alam kung may access si Carlo sa kumpidensyal na impormasyon. Hindi man lang natin alam kung ang MLH ay talagang tumutukoy sa proyekto ng inyong pamilya. Kahit na malinaw ang pagkakapareho. Sa ngayon, ang alam lang natin ay ipinuhunan niya ang pinagsamang pera sa isang estrukturang konektado sa mga potensyal na real estate project at sinubukan niyang ihanda ang karagdagang pondo gamit ang loan sa inyong bahay. Tumango ako. Hindi ko gusto ng paghihiganti, kailangan ko ng katotohanan. Nang araw ding iyon, ipinaalam ko sa chairman ng Investment Council ng Makaraeg Holdings ang posibleng conflict of interest. Hindi ko pinaratangan si Carlo ng kahit ano. Sinabi ko lang na sa mga dokumento ng personal na investment ng asawa ko, lumitaw ang isang proyekto na may mga detalyeng kahawig ng proyektong nilalahukan ng Prime Metro. Kaya maaring mas malaki ang conflict of interest kaysa sa inaakala ko. Ang isinagot sa akin ay, Ma'am Sofia, mula ngayon, pakiusap na huwag na kayong makibahagi sa anumang proseso na may kinalaman sa Prime Metro o sa anumang kumpanyang may kaugnayan kay Mr. Santos. Kami na ang hiwalay na magsisiyasat sa issue. Iyon mismo ang gusto ko. Wala akong balak gamitin ang holding ng pamilya bilang personal na armas. Kung nilabag ni Carlo ang mga patakaran, ipapakita ito ng mga pamamaraan. Kung hindi, ayoko siyang mawalan ng trabaho dahil lang sa nasira ang aming pagsasama. Ngunit hindi niya maintindihan ang pagkakaibang iyon. Kinagabihan, mas maaga siyang umuwi. Ilang araw na siyang natutulog sa guest room dahil tumanggi na akong matulog kami sa iisang kwarto, pero nakatira pa rin kami sa iisang bahay hanggang sa mapagkasunduan ang mga susunod na hakbang. Pumasok siya sa sala na hawak ang telepono at sinabing, "Ano ang ginawa mo?" Wala akong ginawa na hindi dapat gawin. Humingi ang Makaraeg ng karagdagang paliwanag mula sa Prime Metro tungkol sa potensyal na conflict of interest sa kapital. Gusto malaman ng boss namin kung may personal na interes ako sa proyekto. Hindi ang Tala Investment ang may-ari ng proyekto. Hindi iyon ang tinanong ko. Kikita ba ang investment mo kung makuha ng Prime Metro ang kontrata? Iniwas ni Carlo ang tingin niya. Sa teorya. Alam mo ba iyon nung pinlano mong itaas ang loan sa bahay natin? Sofia, bawat investor ay kumukuha ng risk. Gamit ang sariling pera, hindi ang pera ng mag-asawa, nang hindi man lang sinasabi sa asawa. Ibabalik ko rin naman. Saan galing? Sa bonus. Sa bonus na makukuha mo kung makuha ng Prime Metro ang kontrata sa pamilya ko. Huwag mong sabihin sa pamilya mo. Parang ikaw mismo ang magdedesisyon. Hindi ako nagdedesisyon. Iyan nga ang dahilan kung bakit ako umiwas. Ikaw naman. Gusto mong kumita sa magkabilang panig ng transaksiyon. Namula ang mukha niya. Wala akong ginawang iligal. Wala akong sinabing meron. Ang sinabi ko, ayokong isang lamo ang bahay ko para sa isang investment na hindi ko alam. Bahay natin. Eksaktong natin. Kaya nga kailangan mo ang pirma ko. Pagkatapos ay gumawa si Carlo ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Umupo siya at tinakpan ng mga kamay ang kanyang mukha. Gusto ko lang namang hindi na maging taong laging nasa likod ng lahat. Sa harap nino? Sa mga taong katrabaho ko. May pera sila. Pamilya. Koneksyon. Kapag pumapasok sila sa isang kwarto, may pangalan na sila. Buong buhay ko kailangan kong ipaglaban ang lahat at kaya pala nagsimula kang pandirihan ako dahil inisip mong wala akong kahit ano. Hindi kita pinandirihan. Tinawag mo akong walang silbi. Nagalit lang ako. Inilabas mo ang mga maleta ko 11 araw pagkatapos mong ihanda ang planong kunin ang bahay.
Galit rin ba iyon? Natahimik siya. Sabihin mo ang totoo. Carlo, bakit mo gustong makipaghiwalay ngayon mismo? Napakakalmado ng mga salitang iyon na mas masakit pa ito kaysa sa isang sigaw. Ibig sabihin, totoo nga. Gusto kitang bayaran. Sa akin mapupunta ang bahay. Pati na rin ang loan. Makukuha mo ang pera. At pwede ka nang magsimula ulit. Halagang mas mababa sa totoong halaga ng parte ko. Iyon ang kinalkula ng financial advisor. Advisor na kinuha mo. Pwede naman tayong mag-negotiate kapag pinirmahan ko na ang pahayag na ang mga personal na gastos mo ay katanggap-tanggap na gastos para sa pagbuhay sa pamilya natin. Hindi sumagot si Carlo. Naramdaman kong nakuha ko na ang pinakamahalagang sagot sa lahat. Dumating sa puntong itinuring niya ang aming kasal bilang isang sagabal sa pananalapi. Makalipas ang 2 araw, naging mas malubha ang sitwasyon. Sinuspinde ng Prime Metro si Carlo mula sa pakikibahagi sa mga negosasyon tungkol sa Macaraeg Logistics Hub. Habang hindi pa natatapos ang internal na investigasyon sa kanyang mga personal na investment, hindi pa siya sinisante. Hindi siya inakusahan ng insider trading. Gusto lang alamin ng kumpanya kung ang pagiging bahagi niya sa Tala Investment ay lumikha ng isang conflict of interest na hindi niya inihayag noon. Inisip agad ni Carlo na ako ang may gawa nito. Tumawag siya sa aking ina nang hindi ko alam. Sa pagkakataong ito, hindi niya ini-on ang loudspeaker. Nalaman ko lang nang tumawag sa akin si Mama, Sofia. Nakiusap si Carlo na ipaliwanag ko ang hindi pagkakaunawaan sa CEO niya. Ano ang sinabi mo sa kanya? Na hindi ako nakikipag-ugnayan sa board of directors ng kliyente para sa mga personal na issue. Pagkatapos ay tinanong ko kung bakit hindi niya inihayag ang investment niya sa employer niya. At sabi niya, hindi raw niya inisip na mahalaga ito. Natahimik sandali si Mama, bago idinagdag. May isa pa. Pamilyar sa akin ang pangalang Tala Investment. Saan? 1 taon na ang nakalipas, sinubukan nilang makapasok sa isa sa mga mas maliliit naming proyekto. Tumanggi kami. Masyadong agresibo ang modelo nila. Hindi sila mga manloloko. Wala naman akong alam na ganoon, pero gumagamit sila ng malaking leverage at naniningil ng malalaking fee mula sa mga investor. Kung nangako si Carlo ng mga susunod na bayad, baka may problema siya. Gaano kalaki? Nakadepende iyan sa kontrata. Basahin niyo ng abogado mo. Huwag kayong manghula. Binasa namin ang kontrata kinabukasan ng umaga. Nakita ni Rowena ang isang sugnay na maliwanag na hindi itinuring ni Carlo na mahalaga nang ipakita niya sa amin ang mga dokumento. Ang unang 2 milyon ay hindi simpleng deposito na maaaring kunin kapag gusto. Isa itong entry fee at unang bahagi ng capital commitment. Kung hindi magbabayad si Carlo ng susunod na tranche sa takdang oras, maaari siyang mawalan ng bahagi ng perang naibayad na niya at ang karapatang sumali sa mga piling investment. Sa isa sa mga form, pumirma siya ng deklarasyon ng inaasahang kakayahang magpasok ng hanggang 10 milyong piso sa loob ng mga susunod na buwan. 10 milyon, pag-uulit ko. Hindi iyan automatikong nangangahulugan na ang buong halaga ay hihingin agad. Paliwanag ni Rowena. Nakadepende sa capital calls at mga kondisyon, pero malinaw nitong ipinapakita ang laki ng plano. Ang 2 milyon mula sa inyong ipon ay simula pa lang. Ang dagdag na loan sa bahay ay halos sakto para punan ang natitira. Nakaramdam ako ng panlalamig. Hindi lang gusto ni Carlo na itaas ang loan. Gusto niyang isugal ang halos 10 milyong piso para sa pagkakataon niyang makapasok sa mundo ng mga taong pinipilit niyang pahangain nitong mga nakaraang buwan. Ang pinakamasamang dokumento ay hindi nasa kontrata ng Tala Investment, kundi sa mga materyales na ipinadala niya sa bangko noon. Napansin ni Rowena ang isang attachment na pinangalanang pinagmumulan ng equity pagkatapos ng hatian sa hiwalayan. May isang draft doon ng kanyang kalkulasyon. Ang halaga ng bahay, kasalukuyang utang, inaasahang ibabayad sa akin, karagdagang loan, at ang pondong matitira para kay Carlo. Katabi ng halagang ibabayad sa akin ay may nakasulat na posibleng mabawasan sa pamamagitan ng pagbawi sa mga nagastos ni CS para sa pagpapanatili ng sambahayan sa nakalipas na 5 taon. Sa madaling salita,
Plano ni Carlo na igiit na dahil kumikita siya ng mas malaki sa loob ng ilang taon, dapat siyang makakuha ng mas malaking bahagi sa halaga ng bahay. Binasa iyon ni Rowena ng 2 beses. Hindi ito automatikong mangyayari dahil lang isinulat ito ng isang tao sa spreadsheet. Ang kasalukuyang batas ay hindi gumagana tulad ng isang resibo sa hotel kung saan ang mas mataas na suweldo ng isang asawa ay palaging nagbibigay sa kanya ng mas malaking bahagi sa magkasamang napundar, pero ipinapakita nito kung paano magkuwenta si Carlo. Tiningnan ko ang mga column. Ang trabaho ko, 12 taon ng pagsasama. Ang pag-aalaga ko sa bahay sa tuwing umaalis si Carlo. Lahat ng pang-araw-araw kong gastos at hulog ay naglaho sa isang pangungusap, pagbuhay kay Sofia. Ang taong kamakailan lang ay nagsasabing binubuo niya ang aming kinabukasan, ay ilang buwan nang nagkakalkula kung magkano ang mababawi niya dahil naging asawa ko siya. Kinagabihan, huli na umuwi si Carlo. Hindi siya pumasok sa bahay nang may kumpiyansa tulad ng dati. Inilapag niya ang mga susi sa mesa at sinabing, nagpadala ng notice ang Tala Investment para sa susunod na tranche. Magkano? 3.25 milyon. Wala akong ganyang cash ngayon. Kaya kung hindi ako magbabayad, pwede kong mawala ang halos lahat ng inilagay ko na. Pagkatapos ay naalala ko kung saan galing ang unang 2 milyon. Hindi mo gagamitin ang anumang natitira nating pera. Alam ko. At hindi ako pipirma para sa mas mataas na loan. Alam ko. Nakatayo sa harap ko ang isang taong sa wakas ay naintindihang hindi nagagana ang plano niya. Sofia, kailangan ko lang ng ilang linggo. Kung makuha ng Prime Metro ang kontrata, masosolusyunan ng bonus ko ang kalakhan ng problema. Hindi mo pwedeng iasa ang mga personal mong obligasyon sa bonus mula sa kontrata kung saan sinusuri ang conflict of interest mo. Iyan nga ang dahilan kung bakit kailangan mo akong tulungang ipaliwanag ang sitwasyon sa Makaraeg. Umiling ako. Hindi mo pa rin naiintindihan ang lahat. Naiintindihan ko na kaya mong tapusin ang buong gulong ito sa isang tawag lang. Hindi ko gagamitin ang isang tawag para subukang abusuhin ang posisyon ng pamilya ko. Lumapit si Carlo sa akin, naglapag ng isang manipis na folder sa mesa at sinabing, kung ganoon, ito na lang ang pirmahan mo. Sa loob ay may bagong bersyon ng proposisyon para sa ari-arian. Mas pabor sa akin kaysa sa nauna. Mas mataas ang bayad para sa bahay. Pagbawi sa ilang hinihingi niyang gastos. Mas mabilis na proseso ng hiwalayan. Hanggang sa mapansin ni Rowena na agad kong pinabasa ng dokumento. Ang huling punto. Kailangan kong kumpirmahin na hindi alam ni Carlo ang aking koneksyon sa Makaraeg Holdings at wala siyang natanggap na impormasyon tungkol sa mga investment project ng kumpanya bilang bahagi ng aming relasyon mag-asawa. Ang unang bahagi ay totoo. Ang pangalawa ay nangangailangan ng pag-iingat dahil hindi ko alam kung anong impormasyon ang nakuha niya mismo mula sa mga usapan, dokumento o mga pangalang hindi sinasadyang narinig niya. Ang mas mahalaga ay kung kanino ipapakita ang dokumento. Sa Prime Metro Development at sa Tala Investment Partners. Kailangan ni Carlo ang pirma ko, hindi lang para iligtas ang posisyon niya. Kailangan niya rin ito para kumbinsihin ang Tala Investment na ang partisipasyon niya sa proyekto ay hindi ohangan ng conflict of interest. Hindi ako pumirma. Kinabukasan ng umaga, tumawag sa akin ang chairman ng Investment Council ng Makaraeg Holdings. Kalmado ang boses niya, pero mula sa unang pangungusap, alam ko na may nangyaring bago. Ma'am Sofia, hindi pa rin kayo kasali sa proseso patungkol sa Prime Metro, kaya hindi ko pag-uusapan sa inyo ang pagsusuri ng kanilang alok. Kailangan ko lang ipaalam sa inyo ang isang issue na direktang may kinalaman sa inyo bilang shareholder. Nakikinig ako. Habang sinusuri ang potensyal na conflict of interest, lumitaw ang isang dokumento na ipinadala ilang linggo na ang nakalipas ng Tala Investment sa isa sa aming mga partner. Tungkol ito sa planong kapital para sa proyektong tinatawag na MLH, naiintindihan ko. Kasama sa mga taong ipinakilala bilang mga future investor ay ang inyong asawa, ngunit sa tabi ng kanyang pangalan ay may impormasyon na hindi namin makumpirma. Hinawakan ko ng mahigpit ang telepono. Anong impormasyon? Relasyon sa pamilya ng isa sa mga pangunahing shareholder ng investor group na nagbibigay ng estratehikong access
Sandali kong inisip na baka mali ang narinig ko. Sabi ni Carlo hindi niya alam kung sino ako. Hindi namin alam kung sino ang naglagay ng impormasyong iyan. Ang dokumento ay mula sa Tala Investment. Inaalam pa namin ang pinagmulan. Pero dahil tungkol ito sa inyo, kailangan niyong malaman. Ibinaba ko ang telepono at sa matagal na oras ay nakaupo lang ako nang hindi gumagalaw. Sa loob ng 2 araw, sinabi ni Carlo sa lahat na hindi niya alam ang papel ko sa Makaraeg Holdings. Totoo iyon, base sa lahat ng alam ko. Gayunpaman, ilang linggo bago siya tumawag sa aking ina, may gumamit ng apelyido ng pamilya ko bilang argumento na magpapataas ng halaga niya sa kanyang personal na investment. Kung talagang walang alam si Carlo, may isang tao sa Makati Summit Club o Tala Investment na mas marami pang alam tungkol sa akin kaysa sa sarili kong asawa. Ngunit kung alam niya na ito ng mas maaga kaysa sa sinasabi niya, ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang linggo ay lubos na naiiba. Tiningnan ko ang mga dokumentong nasa harap ko. At sa unang pagkakataon, ay tinanong ko sa sarili ko, ang isang bagay na hindi ko man lang pinapayagang pumasok sa isip ko noon. Sinimulan ba akong ituring ni Carlo na isang walang silbing asawa dahil akala niya ay mahirap ako o dahil may nagsabi na sa kanya noon kung magkano talaga ang halaga ng aking apelyido? Sa loob ng 2 araw, hindi ko tinawagan si Carlo para tanungin kung bakit sa mga dokumento ng Tala Investment may naglarawan sa kanya bilang isang taong may estratehikong access sa aking pamilya. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang aming problema, ayoko nang marinig ang bersyon niya hanggang hindi ko nakikita ang mga dokumento. Sumang-ayon sa akin si Attorney Rowena Reyes. Nag-utos ang Makaraeg Holdings sa sariling compliance department na alamin ang pinagmulan ng impormasyon. Nagpatakbo ng hiwalay na investigasyon ang Prime Metro tungkol sa potensyal na conflict of interest ni Carlo at hininga ng paliwanag ang Tala Investment kung sino ang sumulat ng nota sa mga investment materials. Makalipas ang 3 araw, nakuha ko ang sagot. Hindi ito nagmula kay Carlo. Ang sumulat ay si Dennis Tuazon, partner sa Makati Summit Club, na nauna nang nagpakilala kay Carlo sa mga tao mula sa Tala Investment. Mula sa nakuhang mga palitan ng mensahe, lumabas na sa isa sa mga unang meeting. Nagkuwento si Carlo tungkol sa asawang nagtatrabaho sa isang foundation at nabanggit ng pahapyaw na ang pangalan ng aking ina ay Elena Makaraeg at may mga pamilyang investment sa Antipolo. Siniyasat ni Tuazon ang apelyido, nahanap ang mga koneksyon ng aking ina sa holding. Hindi niya sinabi ang lahat kay Carlo. Sa halip, sumulat siya sa Tala Investment na ang kanilang bagong miyembro ay maaaring may hindi direktang familial access sa Makaraeg Group. Sa mga sumunod na bersyon ng presentasyon, ang maingat na maaaring mayroon ay naging nagbibigay ng estratehikong access. Hindi si Carlo ang gumawa ng pangungusap na iyon. Hindi niya alam ang lawak ng yaman ko bago siya tumawag kay Mama. Isa itong mahalagang pagkakaiba at wala akong balak balewalain iyon dahil lang mas madaling gawin siyang isang tao na pinlano ang lahat mula sa simula. Ngunit mayroon ding natuklasan na hindi niya na pwedeng idahilan na hindi niya alam. 2 linggo bago ang aming pag-aaway, nakatanggap siya ng presentasyon mula sa Tala Investment kung saan nakasulat ang impormasyong ito sa tabi ng kanyang pangalan. Binuksan niya ang file, kinumpirma ito ng electronic read receipts. Kinabukasan, ipinadala niya ang dokumento sa kanyang sariling financial advisor na may kasamang mensahe. Kung talagang nakakatulong ang family connection para makapasa ako, huwag na muna nating itama ngayon. Ang mahalaga, maklose natin ang funding. Nang basahin sa akin ni Rowena ang pangungusap na iyon, wala akong naramdamang tagumpay, nakaramdam ako ng lungkot. Hindi pa rin alam ni Carlo na ang nanay ko ay ang mismong Elena Makaraeg na iyon. Pero alam niya na may sumusubok magbigay ng halaga sa kanya base sa posibleng koneksyon sa pamilya ko. At sa halip na sabihing, wala akong ideya kung totoo iyan, naisip niyang mas mabuting hayaan ng iba na maniwala sa mas paborableng bersyon. Pagkatapos ay umuwi siya ng bahay at sinabi sa akin na isa akong babaeng walang ambisyon. Ang pinakamahalagang pagpupulong ay hindi ginanap sa opisina ng aking pamilya, kundi sa Prime Metro Development. Hiningan lang ako ng maikling pagpapatunay sa mga katotohanan tungkol sa relasyon namin at kung ano ang alam ni Carlo tungkol sa yaman ko. Pumunta ako kasama si Rowena. Hindi sumama si Mama. Sinadya niya iyon.
Ayokong may magsabi pagkatapos na pumunta si Elena Macaraeg para sirain ang kanyang manugang. Sabi niya sa akin ng umaga, hayaan mong husgahan ng employer niya ang sarili nilang empleyado base sa sarili nilang mga patakaran. Nakaupo sa mesa ang CEO ng Prime Metro, abogado ng kumpanya, compliance director, si Carlo, at ang kanyang kinatawan. Sinabi ko lang eksakto kung ano ang maaari kong kumpirmahin. Sa buong pagsasama namin, alam ni Carlo na may mga investment ang pamilya ko, pero hindi niya alam ang lawak ng yaman, ang aking shares, o ang aking formal na posisyon sa Macaraeg Holdings hanggang sa gabing tumawag siya sa aking ina. Hindi ko ibinabahagi sa kanya ang kumpidensyal na impormasyon tungkol sa proyekto ng Macaraeg Logistics Hub. Hindi ko siya kinakausap tungkol sa mga alok ng mga kliyente. Nang malaman kong kasali ang Prime Metro sa proseso, inihayag ko ang conflict of interest at inalis ang sarili ko sa pagsusuri. Pagkatapos, inilapag ng compliance director ang printout ng mensahe ni Carlo sa harap niya. Kung talagang nakakatulong ang family connection para makapasa ako, wag na muna nating itama ngayon. Kayo ba ang sumulat nito? Tanong niya. Matagal na tinitigan ni Carlo ang papel. Opo. Alam niyo ba noon na ang paglalarawan ng relasyon ay maaaring hindi totoo? Alam kong hindi ko alam ang mga detalye. Bakit hindi niyo itinama? Natakot ako na bawiin ng Tala Investment ang qualification ko. Ibig sabihin, hinayaan niyong gamitin ng isang pribadong investment firm ang posibleng koneksyon sa pamilya ng asawa niyo bilang bahagi ng sarili ninyong profile. Kahit hindi niyo kayang kumpirmahin ang katotohanan nito, mahinang sumagot si Carlo. Opo, kinalaunan ay nagtanong ang CEO ng Prime Metro tungkol sa 2 milyon mula sa joint account, ang tangkang itaas ang loan sa bahay, at ang deklarasyong magpasok ng hanggang 10 milyon sa Tala Investment. Ipinagtanggol ni Carlo na mga personal itong usapin at may punto siya doon. Hindi hinuhusgahan ng Prime Metro ang pagsasama namin. Ang problema ay maaaring umasa sa pananalapi ang kanyang personal na investment sa mga proyektong propesyonal niyang pinag-uusapan. Hindi inireport ni Carlo ang sitwasyong ito noong oras na dapat niyang gawin. Sapat na iyon. Ilang araw makalipas, ipinaalam ng Prime Metro na tinatanggal na siya sa buong proseso para sa Macaraeg Logistics Hub at pagkatapos ng internal na investigasyon, tinapos nila ang kanyang kontrata bilang Vice President of Business Development. Hindi siya ipinahiya sa publiko. Hindi siya nakulong. Walang sino man mula sa pamilya ko ang tumawag para ipasibak siya. Nawalan siya ng trabaho dahil napagdesisyunan ng sarili niyang employer na nagtago siya ng conflict of interest na dapat niyang inihayag. Ang mismong proyekto ng Macaraeg Logistics Hub ay hindi ibinigay sa Prime Metro at hindi rin ipinagkait dahil kay Carlo. Nagpatuloy ang lupon ng mga namumuhunan sa proseso ng malaya at nanatili akong hindi kasali hanggang sa huli. Ang bahaging ito ay mas mahalaga sa akin kaysa sa kailanman ay maiintindihan ni Carlo. Ayokong patunayan na mas makapangyarihan ako. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong hindi gamitin ang kapangyarihan sa mga oras na pinakatukso itong gamitin. Kinailangan ding itama ng Tala Investment ang mga materyales kung saan ipinakilala ang koneksyon ng pamilya ko bilang advantage ni Carlo. Gayunpaman, hindi parang mahikang naglaho ang mga obligasyon niya sa kumpanyang iyon. Bahagi ng mga unang pondong na ipasok ay nawala ayon sa kondisyon ng investment. Nabawi niya ang isang bahagi pagkatapos makipagnegosasyon. At ang natitirang obligasyon niya ay kinailangan niyang bayaran mula sa sariling mga ari-arian. Sa aming proseso sa paghahati ng ari-arian, ang 2 milyong inilabas mula sa joint account ay hindi itinuring na hindi nakikitang gastos dahil lang pumalpak ang investment. Ipinakita sa mga dokumento kung saan nanggaling ang pera at isinama ito sa panghuling kuwentahan sa aming dalawa. Binitawan na rin ni Carlo ang ideyang kunin ang bahay gamit ang mga kondisyon mula sa una niyang proposal. Nagpakita ng totoong halaga nito ang isang independent appraisal. Kinumpirma ng bangko ang antas ng utang at ipinakita ni Rowena ang mga patunay ng aking ambag mula sa regalong pera ng aking ina at ang kasaysayan ng aming magkasamang pagbabayad. Sa huli, ibinenta namin ang bahay. Matapos bayaran ang loan at ayusin ang iba pang obligasyon, nakuha ng bawat isa sa amin ang nararapat base sa mga dokumento at napagkasunduan, at hindi base sa kung sino ang may mas malaking sweldo habang kami ay mag-asawa.
Ang pinakamahirap na usapan namin ni Carlo ay nangyari pagkatapos pirmahan ang kasunduan. Nakaupo kami sa walang lamang sala dahil nakakahon na ang karamihan sa mga gamit. Ang parehong mesang iyon kung saan niya sinabing hindi ko mapapanatili ang bahay kahit 3 buwan kapag wala siya, ay kukunin na ng bagong may-ari kinabukasan. Mukhang mas tumanda si Carlo kaysa nitong mga nakaraang buwan. Alam mo kung ano ang pinakamasaklap? Tanong niya. Ano? Kung alam ko lang kung sino ka, magiging iba sana ang lahat. Ilang segundo ko siyang tiningnan. Sinusubukang intindihin. Kung talagang hindi niya naririnig ang sarili niyang mga salita, iyan mismo ang dahilan kaya kailangan nating maghiwalay. Kumunot ang noo niya. Bakit? Dahil akala mo pa rin ang naging problema ay dahil hindi mo alam kung magkano ang pera ko? Ang problema ay kung paano mo ako tinrato noong inakala mong wala ako nito. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Eksakto iyan ang sinabi mo. Ipinatong ni Carlo ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod. Natakot akong maging walang kwenta. Sa trabaho, lahat sila mas mayaman sa akin. Mas maraming pera, mas magandang koneksyon, mas mayamang pamilya. Naramdaman kong kung hindi ako papasok sa mundo nila ngayon, hindi na ako makakapasok kailanman. Kaya inisip mong hinihila kita pababa. Sa unang pagkakataon, at nang makita mong ang pamilya ko ay eksakto sa mundong pilit mong pinapasukan, bigla mo akong ginustong balikan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang sama pakinggan, dahil ganoon nga ang nangyari. Mahal kita. Naniniwala ako na noon. Oo. Pero pagkatapos, mas minahal mo na ang posisyon kaysa sa taong nasa tabi mo. Wala nang kailangan pang idagdag. Natapos ang proseso ng pagpapawalang bisa ng kasal makalipas ang ilang buwan. Hindi ako humingi ng posisyon sa holding mula sa nanay ko. Hindi ako bumili ng mansyon o kotse para patunayan kay Carlo na puwede sana siyang magkaroon ng mas marami nitong mga nakaraang taon. Gumawa ako ng isang bagay na nakagulat maging sa aking ina. Nanatili ako sa foundation. Iniba ko lang ang saklaw ng trabaho ko. Sa unang pagkakataon, nagdesisyon akong gamitin ang bahagi ng sarili kong mga dibidendo para gumawa ng isang scholarship program para sa mga kabataang babae mula sa mga pamilya kung saan ginagamit ang pera bilang instrumento ng pangongontrol. Hindi ko ito ipinangalan sa akin, hindi ko kailangan ng plake. Natatawa si Mama. Dahil ako lang daw ang nag-iisang tao na pagkatapos makuhang muli ang buong access sa multimilyong pisong yaman, ay kayang maglaan ng kalahating oras para ikumpara ang presyo ng 2 coffee maker. Ayoko lang magsayang ng pera, sagot ko. Nagmana ka talaga sa tatay mo, sabi niya. Nakahanap si Carlo ng trabaho kinalaunan sa isang mas maliit na kumpanya. Nalaman ko ito mula sa isang common friend namin. Hindi ko tinanong kung magkano na ang sweldo niya. Hindi ko alam kung miyembro pa rin siya ng Makati Summit Club. Hindi na ako interesado doon. Ang huling pagkikita namin ay sa opisina ng law firm habang pinipirmahan ang mga huling dokumento. Nang palabas na kami, pinigilan niya ako sa hallway. Sofia, lumingon ako. Patawad sa pagtawag ko noon sa nanay mo. Sa pagtawag. O sa mga sinabi mo. Sa lahat. Inisip kong binubuhay kita sa loob ng 12 taon at ngayon alam ko na kaya mo palang bilhin ang bahay na iyon ng cash. Ngumiti ako ng malungkot. Hindi mo pa rin naiintindihan. Kumunot ang noo ni Carlo. Ang alin? Kahit na wala talaga akong kahit isang share. Kahit na nabubuhay si Mama sa pensiyon. Kahit na pagkatapos ng hiwalayan ay kailangan kong umupa sa isang kwarto at magsimula sa wala. Wala kang karapatan na ituring ako bilang isang taong mas mababa ang halaga. Hindi pera ang nagpasama sa mga sinabi mo. Ginawa lang nitong mas mabilis mong makita ang sarili mong pagkakamali. Sa pagkakataong ito, wala na siyang isinagot. Ilang linggo ang lumipas, pumunta ako kay Mama. Nasa hardin siya, nakasuot ng working gloves at isang lumang jacket. Iyon ang imaheng kilala ni Carlo. Sa loob ng 12 taon, isang babaeng nagpuputol ng mga rosas sa tabi ng simpleng bahay na may isang tasa ng tsaa na nakapatong sa mababang pader. Isang taong itinuring niyang walang silbi kung kailangan pa niya ng suit, bodyguards, at mga litratista para makita ang kapangyarihan. Tumingin si Mama sa akin at nagtanong,
Nagsisisi ka ba na hindi mo sinabi sa kanya ng mas maaga? Umupo ako sa tabi niya. Inisip ko noon na kung sinabi ko sana, naiwasan sana namin ang lahat ng ito. Pero ngayon, alam ko na, kung nangyari iyon, mas matatagalan lang bago ko malaman kung sino ba talaga siya. Inabutan ako ni mama ng tsaa. Ano na ang balak mo ngayon? Tumingin ako sa hardin, sa teleponong nakapatong ng nakataob ang screen, at sa mga papeles ng hiwalayan na hindi ko na kailangan pang buksan. Mabuhay ng eksakto sa kung paano ako noon, pero walang isang tao na kailangan pang malaman ang halaga ng yaman ko para lang makita ang halaga ko. Tumawag si Carlo noon sa nanay ko para utusang kunin ang walang silbi niyang anak. Sigurado siya na nasa kanya ang kontrol sa pera, sa bahay, at sa kinabukasan. Nabigla siya sa katotohanan tungkol sa pamilya ko. Pero sa paglipas ng panahon, naisip ko na hindi iyon ang totoong nagpabago sa kuwentong ito. Ang pinakamahalagang bagay ay nangyari bago iyon, nang pagkatapos ng 12 taon ng aming pagsasama, tiningnan ko ang taong minahal ko at narinig kung gaano ako kawalang halaga para sa kanya. Nang isipin niyang, wala akong kahit ano. Isang bagay na hindi maaayos ng anumang holding, anumang yaman, at anumang posisyon ng pamilya. Maaring minana ko ang milyon-milyon sa aking ama, pero ang pinakamahalagang bagay ay kailangan kong bawiin mismo. Ang karapatang mabuhay nang hindi nagmamakaawa kaninuman para lang kilalanin ang aking halaga.